Bakit ang mga mayayaman, karamihan ay hindi masaya? Diba? Marami dyan, maraming pera, sikat, pero sila pa mas malungkot, sila pa mas depressed. Unang-una, syempre, kailangan natin ng sapat na pera sa pangangailangan, sa pagkain, sa bahay. Kailangan mo yan, pag-aral ng bata, kalusugan mo. Pero up to a certain point, kung meron ka ng pera, yung dagdag additional money, usually, hindi na makakatulong sa'yo. So, magbibigay tayo ng 7 dahilan bakit hindi masaya ang ibang mayayaman. Number 1, kahit bili ka ng bili ng maraming gamit, nagiging trap lang to. Naiipit ka lang. The more money you have, bili ka ng bili, lalong malungkot. May tinatawag na hedonistic treadmill. Hedonistic, pansarili. Treadmill, ikot ka lang na ikot. So, bili ka ng bagong gamit, bagong cellphone, bagong cream sa muka, bagong kotse. Padami ng padami binibili mo, palungkot ka ng palungkot. Kasi, isa lang naman kailangan mong cellphone eh. Diba? Isa lang naman kailangan mong damit, 2, 3, pwede na. Kahit bumili ka ng 100 na damit, hindi ka pa rin magiging masaya. Number 2, kahit marami kang gamit o pera, hindi makakadagdag sa self-esteem. Self-esteem yung believe ka sa sarili mo at peace ka sa sarili mo sa gabi. Diba? Yung pagtingin mo sa sarili mo. Ang pera kasi, nagagawa lang niya, makakabili ka ng panlabas na gamit, pero yung kasiyahan ay nasa loob eh. Ikaw magja-judge sa sarili mo. Number 3, kahit maraming pera, hindi mo mabibili ang pagmamahal, hindi mo mabibili yung pagtitiwala ng tao sa'yo, kung ano affection nila sa'yo, wala po. Okay? Maguguluhan lang yung mayayaman. Maraming lalapit, maraming bobola, maraming hihingi sa'yo ng pera, pero puro hingi. Ang kailangan lang sa'yo yung pera mo, hindi talaga ikaw ang gusto nila. Number 4, mas marami kang pera, mas marami kang stress. Bakit? Marami kang gamit, marami kang bahay babantayan, kotse babantayan, responsibilidad, marami kang bank account, marami kang kinakatakutan, marami kang empleyado, malaki negosyo mo, mas masakit sa ulo. Okay? Dagdag stress siya. Number 5, marami kang pera, masikat ka, marami kang followers, anong mangyayari? Dadami lang bashers mo. Dadami lang inggit sa'yo, dadami galit sa'yo, crab mentality, mas mababash ka lang. Nung wala kang pera, walang papansin sa'yo, kahit magkamali ka, walang problema. O magkalat ka sa kalye, wala. Pero kung mayaman ka, magkaroon kang konting pagkakamali, naku, pagtatawanan ka, ibabash ka. Masarap kasi tirahin yung nasa taas. So, yung mga may pera, mas nababash, mas malungkot, mas mag-isa sila. Number 6, maraming pera, hindi mo mabibili kalusugan eh. Oo, makakabili ka gamot, check-up. Pero pag tinamaan ka ng sakit, maraming sakit, walang gamutan. Kahit gaano karaming pera mo, walang gamutan. Merong ganon. Kaya, mahirap din. Number 7, ito yung last tip, bakit malungkot sila. Maraming pera, mas malungkot sila. Mas konti ang tunay na kaibigan. Siyempre, let's say may bilyonaryo dyan na nakaupo. Lahat ng lalapit sa kanya, iniisip paano makahingi ng pera. Wala naman lalapit sa bilyonaryo, sasabihin ng ganda personality mo, mumayos ka. Kahit yung bilyonaryo, ilag na rin siya. Diba? Wala siyang privacy. Diba? Sikat siya. Hindi siya makarelate sa tao. Dagdag lang stress. Ano ang tips natin? Kahit mahirap tayo, mahirap kayo, ano ang dapat natin alam? Number 1, dapat alam natin, kahit kumikita tayo ng pera, gusto natin dumami pera, hindi pa rin kayo magiging masaya. Huwag nyo isipin, pag may 1 million, 10 million kayo, masaya kayo, hindi po. Ang nagpapasaya, may levels yan eh. Una, kailangan ng tao gamit. Okay? Gamit. Pangalawa, kailangan niya may bahay. Okay yan. May gamit, may bahay, tapos na yun.
Number 3, kailangan mo pagmamahal, sense of belonging. Yun ang hindi kaya bilhin ng pera. Number 4, kailangan mo self-esteem. Masarap tulog mo sarili mo, hindi ka corrupt, wala kang ginagawa masama, mataas tingin mo sa sarili mo, hindi rin mabibili ng pera yan. At number 5, yung highest, ito yung self-actualization. Ibig sabihin, nagawa mo na yung pinakamagaling na kaya gawin ng katawan mo na binigay sa'yo ng Diyos. Alam mo ng purpose mo. So, kung marami kang pera, pang 1 and 2 ka lang. Panggamit, pambahay. Pero yung number 3, pagmamahal, 4, self-esteem, 5, self-actualization, hindi mabibili ng pera. Paghihirapan mo yon. So, number 1, hindi pera ang magpapasaya sa'yo. Number 2, ang magpapasaya sa'yo, mga happy experience. Sa mga tao, pagmamahal, kung ano experience mo sa tao, yun lang maalala mo. Number 3, ang pera pwede gamitin bilang tool, isang paraan para maging happy, para makasolve ng problema, para makatulong, gagamitin mo siya. Hindi siya ang pinaka-happy sa'yo. Kahit may hawak ka 1 billion, anong gagawin mo? Wala kang, kala nyo lang masaya. Yun lang isip ng iba. May kasabihan nga, ito ang kasabihan ng mayayaman at mga sikat. Para maintindihan nyo na hindi kayo masaya kung maraming pera, maraming sikat, maganda yumaman yung iba. Pag mayaman na kayo, sikat na kayo, makita nyo, hindi kayo masaya. Number 4, ang happiness mo, ikaw magtatrabaho. Ikaw maghahanap ng life purpose mo. Ikaw. Kaya ako, kahit nung bata pa ako, alam ko na agad eh. Marami akong kasama, maraming pera, hindi rin masaya. Pagod lang, trabaho ng trabaho, lagi nakakunot-ano, daming negosyo, di ba? O, hihirap eh. Di ba? Ano ang life purpose? Pag nahanap mo ito, masaya ka. Depende sa iyo eh. Yung iba, mahilig mag-art, painting, expression. Yung iba, acting. Yung iba, research, mga discovery, scientist. Yung iba, create ng mga building o gamit. Yung iba, may advocacy, kung ano man ang advocacy nila. Yung iba, sa simbahan nila, focus sila. And lastly, yung iba, service sa tao, tulong sa mahirap. Ako, isa lang alam ko eh. Sabi ng teacher ko, pag gulong-gulo ka sa isip mo, hindi mo alam gagawin mo, isa lang ang shortcut eh. Kung asar na asar ka na sa buhay, service. You cannot go wrong with service. Kaya ako nga eh, pagka-doktor ko lahat, sabihin ko lang short lang. Kaya kahit anong problema, iniisip ko, ito lang nagpapakalma sa akin eh. Number 1, mula 2006, lahat ng pasyente ko libre. Wala akong sinisinod. Number 2, di ako tumatanggap ng pera sa drug company, kahit anong company. Ngayon, na dami lumalapit na company, wala ako tinatanggap ng pera. Kung meron sila ibabayad, tutulong natin sa mahirap. Number 3, hindi ako tumatanggap ng donation. Kahit tumakbo ako sa politika, hindi ako tumanggap. Sa mga negosyante, wala ako utang sa kanila. Hindi ko sinasabi mali ang tumanggap. Hindi ko sinasabi mali tumanggap sa drug company. Hindi ko sinasabi yon. Ang point, ayoko lang sa sarili ko. Proud ako na hindi ko ginagawa. And number 4, hindi ako naninira sa tao. Wala akong pakialam, tulong lang tayo ng tulong. Wala akong utang sa kanila, wala akong kasalanan. At libre lahat ng tulong ko. Yun na naman ang point ko eh. Kaya pag namatay ako, pag humarap ako sa Diyos, sasabihin ko, ginawa ko ito lahat ha. Wala akong ginawang pansarili. Sabi ko nga, hindi pa nga ako nakaka-abroad ng malayo eh. Hindi ko pa nga nakikita ang Paris na gusto ko. Hindi ko pa nakikita ang Vienna, ang gondola, never pa. Kasi for the past, gagastos ako 500,000 to go there. Kasama ko 2 anak ko. 500,000 gagastusin ko. Ang dami lumalapit, ang dami nagko-comment sa inyo. Anak ko may sakit, anak ko operahan, anak ko mamatay. Tapos magsasaya-saya ako. Pag may pera kayo, maintindihan mo. Ito baro ko, paulit-ulit lang to. Ilang cellphone ba kailangan mo? Ilang relos? Itong cellphone ko pang shoot. Luma na to eh. 5 years na to. Hanggang di nasisira, okay naman. Hindi siya mahalaga eh. Ang mahalaga, saan mo ginawa yung buhay mo. At ako nga, pinipilit ko magawa yung pinakagusto ko, which is
Gusto ko talaga tulungan buong Pilipinas, buong mundo. Lahat ng mahirap, tutulungan natin. I don't know if I can do it. Baka hindi ko magawa, walang problema. Pero pag nakuha ko yung bilyong-bilyong pera ng gobyerno, tulong sa mahirap, malaki matutulong, no? Kung sarili ko lang pera, tutulong tayo. Pero maliit lang yung amount. Ang kailangan natin yung malakihang ospital, malakihang tulong, walang corruption, para talaga makita ng mga tao, hindi tumanggap pala to si Doc. Hindi tumanggap ng pera sa negosyante, sa drug company, sa advertisement, wala. Hindi naningil kahit kanino, tumulong lang hanggang namatay. Doon ako happy. Hindi ako happy sa maraming followers, marami. Okay lang yan. Pag nawala, one day mawawala naman yan. Easy come, easy go. Diba? Mas masaya pa nga ako nung 10,000 yung followers ko. Nung 10,000, tuwan-tuwa na ako. Wow, 10,000. Kaya parang, okay lang, di ba? Maintindihan nyo rin yan. Ang happiness, happy ka sa sarili mo, wala kayo na agrabyado. Kahit matalo ako 10 beses, wala akong pake. Kasi at least malinis ang ginawa ko. Sarili ko tong style, hanggang sa dulo, yun na nagpapasaya sa akin. Hindi ko alam kung ano nagpapasaya sa iyo. Pero hanapin nyo yung nagpapasaya din sa inyo kahit mahirap pa lang tayo. God bless.